Parang hilig ko lang. Nung una, nagbebenta ko ng soft drinks at mga mani sa sinehan namin. Ang dilim, wala pang aircon ng araw. Pagka nabenta ko na lahat, nag-aantay na yung mga barkada kong yagit. Punta namin sa plaza, kain kami. Enjoy na ako. Pag nakita ko yung tao na enjoy, happy na rin ako. Minsan lang tayo mabuhay eh. So, yun ang happiness ko ngayon. Pag nakatulong ako, happy yung tao, happy na ako. Advice ko sa lahat, especially the student, your credibility, what you say is your face. Kung anong sa video, yun ang gawin nyo. Nobody's perfect. Kung magkamali ko, just say sorry. Good morning, good afternoon, good evening to all our viewers from all over the world. We are here again for another episode of Ibulgarmo. What is up mga kabulgar? Ang episode natin today ay napaka-espesyal dahil makakasama natin isa sa mga pinaka-pamilyar at influential na personalidad sa ating bansa. Kilala natin siya sa larangan ng politics, galing sa pagnenegosyo, sa kanyang mga nagagandahang bahay at exotic pets, at syempre sa kanyang pagiging matulungin sa mga Pilipino. Ladies and gentlemen, let's all welcome Manong Chavit Singson. Thank you. Manong, thank you po for being here today. Manong, thank you for accepting our invitation to be here po. Nagpapasalamat po ako at nabigyan niyo ang pagkataon apunta sa Bulgar. Hindi ko akalain na kumpleto na pala kayo rito. So, I'm happy that I was invited. Salamat din po. Manong, kamusta po kayo? Ano pong sikreto niyo at napakagwapo niyo pa rin po? Secret yun. May daily routine po ba kayo? Do you exercise po in the morning? Yes, but crunching na lang and Okay. calisthenics. Okay. Wala na yung running pa. So, calisthenics, saka yung stationary lang. Oh, stationary po. Bahay, gano'n. Kaya But I do naman po pala. every morning yung crunching. Crunching. Lalo na kung may liniligawan ako. Kaya malaki dyan. Okay po. Manong, nakilala kayo ng mga Pilipino bilang si Governor Chavit Singson. Saka also ako napapanood ko po kayo nung palagi kayong sumusuporta sa mga laban ni Senator Manny Pacquiao. Pero Manong, baka pwede naman po kaming kwentuhan ng konti. Sino po si Manong Chavit Singson nung bata ayo? Bata pa ako talaga tatrabaho na ako. Mahilig ako sa trabaho. Maalala ko nung bata pa ako, 6 years old, meron kami sinihan sa Bigan, dalawa. So nagtitinda na ako ng soft drinks, mani. Pero nanay ko pinagbabawalan ako. Nakakaya, tatay ko naman, kaya mo matuto. So may construction company because my father was a constructor. Sumasama na ako, Dad, gawin mo akong timekeeper. I'm timekeeper. Para matuto, ma-experience. So hanggang puro negosyo ang tutok ko. Nagpapasok muna ako sa gobyerno, trabaho ko doon sa public ocean highway, nasibukan ko lahat. Manong, yun nga po yung question ko. So, based on your story, nagsimula po kayong magnegosyo or kumita at a very young age. Imagine mo, 6 years old, tapos pinipigilan pa po kayo. Yes. Manong, ano po yung naging motivation ninyo na gusto nyo at a very young age matutong magkumita, magnegosyo? Parang hilig ko lang. Nung una, nagbebenta ko ng soft drinks at mga mani sa sinehan namin. Ang dilim, wala pang aircon ng araw. Pagka nabenta ko na lahat, nag-aantay na yung mga barkada kong yagit. Punta namin sa plaza, kain kami. Enjoy na ako. Pag nakita ko yung tao na enjoy, happy na rin ako. So, nung bata kayo, isa rin kayo sa mga batang kalsada na naglalaro na hapon. Oo, kasama ko yung mga yagit. So, siyempre, ako leader nila. So, nagkaroon kayo, Manong, ng normal na childhood? Yes. Lumalabas tuwing hapon, naglalaro sa kalsada? Yeah. So, pag Sunday, sa Bigan kasi, we're very religious. Every 6 o'clock, dadasal na kami, the Rosary, with the family. Pag Sunday, bis lahat ng mga kapatid ko, ako pinakamarumi. Oy, ang dumi-dumi sabi nanay ko. Bis ulit ako. So, normal lang ang buhay ko nung araw. So, Manong, paano naman, kantahan mo kami, ano yung storya ng nag-iisang Chavit Singson? Paano po kayo napasok sa mundo ng politics?
Aksidente lang. Nung nagkagulo na ron, kinausap ako mga oposisyon, lahat ng pinag-withdraw na mayors, including yung mga natalong congressman, governors, lahat. Kako, dahil umiiyak na ang probinsya natin, sabi nila. Kako, hindi ako marunong yan. Piliin nyo kung sino yung kandidato nyo, ako mag-finance lahat. Ako magbigay lahat. Pera, baril, o tao, ako bahala. Pero wala akong alam. In fact, wala akong alam talaga. So, nag-meeting sila sa Manila, bumalik. Wala akong napili, ikaw lang eh. So, nagkwento yung tao. Discuss lahat. Yung isa raw, bakit si Chavit, mag-anak din? Hindi, pabayaan mo para mag-away sila, tsaka tayo papasok. Magpatayo sila. May masamang intention din yung mga iba. So anyway, pilit sila, pilit. Walang iba eh. So ayaw ko talaga. Meron isang mayor, Mayor Bantay, ex-mayor, na nakiusap. Sir, balita ko, uwi kayo sa Migan bukas. Pwede ba, ipakilala ko lang yung mga tao na umiiyak na. Kung kaano na ang probinsya natin, kawawan tao. Ito papunta kayo ron eh. Sige, antayin ko kayo bukas. Sabi niya, mauna na ako. Bago ako dumating, pinatay. So, ikaw ba leader ni Chavit? Pak. Pinatay agad. So, I felt guilty. Nung dumating ako, patay na. At umakyat ako, isa lang ang tao, yung lang tiya niya, walang tao. Mga kapitbahay, nakasara lahat, nakasilip lang. Walang gustong pumunta. Ganun katakot ang tao nung araw. Manong kayo po, nung time na yun, hindi kayo inunahan ng takot? Oo nga po. Hindi ko pa nasubukan kasi namatay eh. Kaya matapang pa eh. Pero gawin ko ngayon, hindi ko na magagawa. Kasi yung nung araw, they ruled through fear, hindi love eh. Yeah. So, sa kapipilit, parang napayala ako. Nag-guilty ako dahil pinatay dahil sa akin. So, pumayag na ako. Ang lahat ng tao, may pangalan ng karabang ko. Sir, anting-anting namin yan. Kasi kung wala yan, binabaril kami. So, lahat ng bahay, nandun yung picture ng karabang ko. Ako, wala. Kasi kung pagkalagay sila, binabaril sila eh. So, at that time, anybody who will run against them will win. Just the negative votes alone. Okay. So, naging madali po ba sa inyong pumasok? Madali. Dahil tao talagang favorite eh. So, bago ako naging governor, 7 beses, 6 beses ako inambos. Actually, aside from the attempt, yung babaril ako, namamatay yung katabi ko. Ako inimbisiga. Because they're very strong with the president. So, Manong buti na lang po at tumatakbo pa rin po kayo no, kahit sobrang dami nyo pong pinagdaanan na ganyan. Hanggang nanalo na ako, initsampa ko 2 granada. 11, 16 nung namatay sa dance floor. Hundreds were wounded. Nakakayak dahil lahat ng pinasyalan kong clinic, ospital, puro dugo. Parang nagsisi ako, ba't ako tumakbo? Parang nakakatroma po eh. Oo, parang kasalanan ko na dahil tumakbo ako, ganito, inabot. So, hindi pa pala tapos ka ako. So, takat the story short, we are the most notorious, we are called the warlord country, we are now the most peaceful. Right. Nice. Manong Chavit, fast forward po tayo. Mula dun sa panahon na napa-oo kayo, na finally, sige, magsisilbi na ako sa bayan. Hanggang ngayon, medyo matagal na po kayo na talaga nagsisilbi. Today, you are running for a higher office bilang isang senador na maraming plano. Isa po sa mga flagship projects ninyo, yung state-of-the-art electric jeepney na plant in Batangas na magsisimulang operation sa 2025. Yes. Paano, kwentuhan mo naman po kami ng konti about dito? Yung electric vehicles, minsan inimbita ko si President Marcos when I introduce the Dongfeng electric vehicle. Dahil electric na lahat eh. So, ang electric vehicles, kagalingan lang naman sa baterya eh. Kung sino matibay, kung anong mahaba ang biyahe. So, Dongfeng, sila nakauna sa China na
nakapagawa ng baterya na mahaba. By charging, 2 hours charging, it can run up to 630 kilometers. So, in-explain ko President Marcos. Then, and Mr. President, there is a long-time program of the government na modernization of the electric vehicles. Kukopyahin yung iconic look, 22-seater, 6 standing, total of 28 seaters. Right. Aircon. So, pinapadala yung mga drivers sa blank bank para umutang, mag-down ng 500, Walang gusto. Malulugi ko kami dyan, sabi nila. Wala. Dahil, so, this time, it will happen, Mr. President, to accelerate your administration. I will provide all the electric vehicles, electric jeep, electric tricycles, electric motorcycles. That's nice. No down payment, no percentage, no guarantee from drivers. Ang mag-guarantee yung presidente ng transport group, si cooperative, or mayors. Mayors muna ang kausap ko dyan eh. So, yun ang ginagawa ko yun. Tumutulong na lang, puro tulong. Doon ako tumutulong ngayon. And hindi lang yun, meron kami card nung mayor ako, pinamimigay namin libre. So, 77% ang taong bayan walang bank account. 91% walang credit card. Tama po. So, ang ekonomiya natin, di masyadong umaandar kung nasa labas ang pera. Dahil kung minsan, tinatago lang sa unan. Pag nawala, away. Pag hawak-hawak din ang pera, madali tayo sabong. So, hindi masyadong umaandar. Pagka meron bank account lahat, maganda ang pagtakbo ang ekonomiya natin. So, kako, kami na mag-provide lahat. Sa bayan, ginawa ko na. Okay. Ginawa ko sa akin bayan, puro digitalize ng bayan ko. So, ang ginawa namin, binigyan namin ng mga tao libre card. But you have to teach them. Okay. Yung card, may bank account na, credit card pa as a debit card. Pero, debit card, it's the same, credit card. Basta may tatlo lang ang papatakbo eh. Visa, MasterCard, or UnionPay. Worldwide na yun kung isa ron. Visa ang ginagamit namin. So, saan ako pumunta? Yun lang gamit ko. Yung credit card ko lang, nabakan. But, sinabi ko sa mga mayors, gawin natin ito sa bayan nyo. Kung anong bayan nyo, itong pangalan ng card nyo. Nice. So, sosyo tayo dito. Ako mag-provide, kayo magbigay sa mga tao. Baka katulong sa inyo ito, matutulungan nyo rin kababayan nyo ako. Anong sabit yun nga po yung next question ko. Kasi di ba ang Pilipinas third world? Na-mention po ninyo na hindi lahat ng Pilipino, di ba merong credit card, merong bank account. Yes. Paano po ninyo masisigurado na this time, pag kayo ang nag-implement nito, mas maraming Pilipino ang maaabot at magkaaron? Kasi pag nagkaroon sila nito, ang laking tulong sa mga negosyanteng maliliit. Like for example, yung mga maliliit na negosyante sa Bigan, pupunta sila sa bangko, nagbibis pa, maliligo, nag-antay, nagsasara ang bangko 3 o'clock. Nung binigay ko ito, machine muna. Kasi technology, dali bago eh. Nagbibigay ko libre machine, payment machine. Pagpunta nila ron, bayad sila ron, lumalabas ka ng resibo, nagte-text back pa, successful. Yun lang pinapakita nila sa nila, pinapadala na kagad. So, very convenient for them. Convenient nga po. Ngayon, ito yun. Yun ang lang ginagamit ang card. So, sa jeep, nabibigay ko, meron sila lahat. So, we will provide lahat ng ganitong card to everybody. Lahat ng Pilipino. So, ginagawa ko na, madali ko gawin, tutuloy ko lang. Kaya naman na-decide ko tumakbong senador para mapabilis. Yes. Marami pa rin red tape eh. Oo nga po. So, naisipan ko lang, wala akong balak, dami nang humayaya sa akin. Dahil minsan tumakbo na akong senador, nahulog ako sa helicopter. Ayaw ko na ako, baka mahulog na ako sa langit kung tatakbo pa ako. So, anyway, nung recently lang, in-endorse ako ni President Duterte, nag-react agad ang mga mayors, governors, councilors, nag-suporta agad. Lahat sila, nag-resolution, encouraging me, lahat. So,
naisip ko, mas madali ko siguro gawin to kung mapunta ko sa Senate. So, ginagawa ko na. So, ang program ko, yung ginagawa ko na. Hindi pa nga ako. Ginagawa ko na. So, namimigay ako ng calling card at ginagawa ko na yung modernization. Itutuloy ko lang. Paano niyo po naisip yan? Yung idea po na yan? Dahil gusto kong makinabang ang taong bayan. Tulong ko sa tao. So, nangyari na, nagawa ko na, ginagawa. Ito lang ganda ko sa abroad. Worldwide, because it's visa, powered by Union Bank. Pero paano niyo po tutulungan yung mga Pilipino na maka-adjust sa bagong sistemang ito? Both for the both for the jeepney, updated vehicles and doon sa credit card and bank account. Yeah. Unang-una yung modernization, jeep. Walang down payment, zero interest. No guarantee. Sino ayaw? Pero saan po sila makakakuha niyan? Saan po sila makakakuha ng e-jeepney? Sa opisina ko. Okay. Nagpupunta na sa bahay lahat ng mga transport group, cooperative. And all the mayors, I can easily get in touch with them because I'm the president of the Mayors League before. Ginawa nila akong emeritus president. So I'm still helping them, continuing my program. Manong, tama po ba? Ang narinig ko kanina, no? Pag sa modernization na to, wala ng Pilipino ang papawisan kasi air condition. Air condition. Yeah. It's air condition. Sinubok na yung mga transport group, sinubok na yung Secretary Bautista. Sumakay sila, inuikot nila. Ang lamig, sabi niya, aircon eh. So, quality talaga. And, walang problema sa, dahil dito ko gagawin eh. Prototype lang sa Korea, dumating na, pinagagamit ko na para makita nyo, kung may diferensya, ma-improve ko pa. So, ginagamit na ngayon ang prototype. By this January, would be the latest mass production na kami. Kasi doon yung factory ko, umiikot. Lalagay yung chassis, may naglalagay ng gulong, may naglalagay ng tornilyo, makina lahat. Pagdating sa dulo, umandar na. Manong, paano po yung mga charger nun? Po-provide din nyo po? Meron charger. May charger. So, may fast charging, meron hindi. Fast charging 2 hours, pag hindi 6. And I will provide solar parking charger. Nice. Hindi lang jeep. Solar parking charger to everybody. To everyone, yeah. So, manong pinag-isipan po talaga tong project na to? Yes, yes. Bago ko nagpunta lang ng transport group, kako para ipakita ko sa inyo na tulong ko lang sa inyo, tulong ko sa driver. Marami naman ako negosyo eh. Hanapin nyo muna yung pinakamura na electric jeep as you have specified. Yung aircon, 28 passenger. Hinanap nila sa Korea, China, Pilipinas, para hindi nyo ako mabintangan ng negosyo. Ayaw ko negosyo ito ako, marami ako negosyo. So, umikot sila. Pagbalik, sir, ang pinakamura, 3 million. Pero pwede bang 2 million 4? 2 million 4. Kako sinabi ko sa inyo, tulong lang ito. Bibigay ko sa inyo 1 million 2. Kalahati. Kalahati po. Kung gusto ko mag-negosyo, bigay ko na. Payag na eh. 2 million, payag na eh. 1.2. So, nagtaka lahat sila. So, lugi ako doon. Dumating yung mga kasosyo ngayon, yung e-mobility group ng Korea, sila ang kasosyo ko. Sir, we will lose money there. They already agreed 2.4. Even 2 million. You should agree already. Why 1.2? We will lose money. You know, I have only one word. I said it already, we have to do it. Magkalugi-lugi na tayo, ako na bahala, diferensya ako. So, 1.2. Binibigay ko 1.2. Manong, why are you doing this for the Filipinos? To help. Because, marami naman ako negosyo, kumikita lahat, awa ng Diyos. And I believe, the more you give, the more you receive. So, hindi, malugi ako rito, bababawi ko sa iba. Gusto ko lang makatulong. Kung nakita ko yung tao na happy, happy na ako. Yun na ano ko, pag nakita ko happy, happy ba kayo? Happy. Happy talaga ako. Life is too short. You have to enjoy it while you can. Yung mga ibang tao, ipon-ipon ng pera, ipon. They don't enjoy their life. Akala nila pag namantay sila, madala nila. Hindi po na talaga. So ako, kita, spend. Kita, spend. Lahat. Pero yung mga anak ko, nalagyan ko na lahat ng mga security.
So, ganun lang ako. Pag nakita ko happy, happy. Happy lang ako. That's my happiness to help. Manong isa pa sa mga pinaka-excited ako na kinakampi ninyo or yung projects na gusto mo ipatupad is the Universal Basic Income. Income. Yun. Ito, hindi ako lang ako, pero yun ang unang gagawin ko sa pag na-elect akong senator. Yun ang unang gagawin ko. Chabit 500. Why? Nakita nyo ngayon ginagawa, tupad. Hindi na bibigyan lahat. Kung minsan kulang yung binibigay, kinukutungan. Kung minsan, kayo bala dyan, pinipili lang. Pinipili. One time, pinipili. Yung Chabit 500, tawag ko doon Chabit 500, all na below minimum age, 500 a month. 18 years old and above, hanggang mamatay sila, 500 a month. Kasama ba o hindi, mabibigyan. Yun ang gusto kong batas. Kung marami pong kritiko na maaari magsabi na hindi sapat yung 500 pesos para gumawa ng malaking pagbabago, ano pong masasabi niyo doon? Anong sabi? Na baka po hindi sapat ang 500 pesos na gumawa ng pagbabago. Hindi. Yung 500, yung binibigyan nyo na tupad, kung sino-sino lang binibigyan. Kung isang may kalukuhan, hindi binibigyan lahat. So, yung Chabit 500, habang buhay yun. Lahat mabibigyan, 500. Pero yung mamayaman, ito, yung mga below minimum age, minimum wage, and 18 years and above, 500 lahat. So, Manong, bumoto man sa'yo or hindi, mabibigyan. Nice. Not yung tupad na napipili lang. Pwede na dalhin ko saan. Ito, batas. Gagawin kong batas. Manong, ano naman sekreto mo sa pagiging matagumpay sa buhay at pagiging effective sa public servant? Well, every day, as I've said, pagkagising ko, I always pray, thank you, Lord, for giving me another day. Yun lang. Every Sunday, we have Bible study. So, importante rin yun. Yun ang tinuturo ko sa mga anak ko, sabi ko. And remember, wala kayong mamanayin sa akin kung hindi kayo mag-aaral. And you have to have an experience. Don't use the elevator, use the stairs. Really, mag-aaral kayo unti-unti. Pag hindi kayo nakapag-aaral, wala. Huwag niyo ako asahan mo. I will disown you. You have to learn. Masisira lang sila eh. Yeah. Bigyan mo pera, wala. Masisira lang sila. Hindi nila lang kamitin. Manong Chavit, nakwento mo rin kanina, di ba, especially yung nagsisimula po, na maraming sumubok na manira sa'yo, bumatiko sa'yo. Pero ang question ko po, bakit po tingin ninyo, marami pa rin Pilipino nagmamahal sa inyo, tsaka bakit maraming umiidolo sa'yo? Yes, because, politics were the worst in the Philippines dahil batuhan ng putik. Pwede ka magsinungaling. Mas sabihin, pinipick up ng iba. Masama ka ng tao, namamatay kang tao. Hindi totoo yan. Sinabi nito eh. Hindi totoo yan. Hindi, sinabi nito eh. So, we have good laws, but the implementation is very bad. We don't have discipline. So, yan, babagoyin natin lahat. Okay. Kung nandyan tayo sa Senado. Puro pagtulong sa taong bayan ang nasa isip ko dahil kontento na ako sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng pera. In fact, nabibigay ako pera, pero ayaw kong dole out. Yung humihingi, ayaw ko. It should be a reward system. Manong, sa sobrang dami niyo pong natutulungan, bakit niyo po mahal ang mga Pilipino? Minsan lang tayo mabuhay eh. So, yun ang happiness ko ngayon. Pag nakatulong ako, happy yung tao, happy na ako. And if you're in politics, you should not be on your skin. Dahil batuhan ng putik. Yes. So, pagka ganon, pabayaan mo na. I divert it. Hindi na ako galit dyan dahil masisira lang ulo mo eh. Pero yun nga man yung question ko din po, pag kami mga ganong bumabati ko sa'yo, hindi ka ba pinanghihinala or hindi ka nawawala ng gana? No, sinasagot ko lang pero yung mga iba hindi ko na sinasagot dahil meron ganun eh. Iba-iba klase. May naninira, walang magawa. Meron attack dog. Pag binigyan ng pera, babalatan ka. Mga ganun. Maraming klase. Kung saan sila kikita.
Manong, madami mga bumabati ko sa'yo, madami rin nang nagbabato sa'yo ng mga issues. Meron ka bang naaalala na nakaka-apekto sa'yo? Yun lang pagsira sa akin na namamatay tao, murderer, hindi naman totoo. Pinailan nila akong kaso during the impeachment, na-dismiss naman lahat. Graft and corruption. I hate graft and corruption. Marami nagsasabi niyan. Program ko, graft and corruption. Ako, nagawa ko na eh. You ask the mayors, you ask the councilors, nagawa ko na lahat. Tinanggal ko lahat ang graft and corruption. Ayaw kong graft and corruption. Manong, question, from the time na nagsimula anong 6 years old bilang isang batang negosyante, hanggang dun sa unang beses kang napapayag na tumakbo para maglingkod sa bayan, sino si Manong Chavit Singson ngayon? Ako, pag namatay ako, gusto ko lang maalala nila na ako ang taong nagsasabi ng totoo, di ba naman sinungaling. And advice ko sa lahat, especially the student, your credibility, what you say is your face. Kung anong sabihin nyo, yun ang gawin nyo. Nobody's perfect. Kung magkamali ko, just say sorry. Yung iba, deny to death eh. Sabihin nyo, sorry. Nobody's perfect. So ako, kung ang ginawa ko, gagawin ko at gagawin. Question po, kasi ang title po ng show namin is Ibulgar Mo. Ibulgar Mo. So ano pong gustong ibulgar ni Manong Chavit Singson? Marami. Graft and corruption, nandiyan pa rin. Marami kong bubulgar after the election. But since I'm running, I think this is not the time. Pero magiging suki niyo ako pag ako na-elect. Magiging suki niyo ako, marami tayong bubulgar. Sa pagbubulgar. As I have said, we have good laws, but badly implemented. Manong, one final message to all our viewers and to all the Filipinos out there. I'm appealing to all of you to give me a chance to serve our countrymen. Bigyan niyo ko isa lang pag-asa. Lahat ng pinupunta ko, minsan ako pabalik-balik governor, pero minsan ako nag-mayor, minsan ako maayos ko lang. Pagbigyan niyo ko ito, marami po ako magagawa. Natulong, lalong-lalo na sa mga taong masa. Unang-unang tulungan ko yung mga panghihirap. Mayroon akong gagawin, yun lang tututukan ko. At always, my policy in politics is we are not elected to be served. We are here to serve. So, yun ang policy ko. I will serve, not to be served.